Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Tumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Asuero, upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat, sa harap ng mga anghel pupurihin kitang ganap, sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Iigtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdalo ulit sa ating palatuntunan na salita ng Diyos. Ang ngayon po ay manalangin tayo upang magkaroon ng biyaya ang ating palatuntunan tungkol sa salita ng Diyos. Minamahal naming Ama sa langit, kayo po nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil sa pagkakataon na binigay mo sa amin ngayon na mapakinggan ang iyong salita at pagninay-ninayan. Panginoon, sana ipadala mo yung banal na Espiritu na malaman namin na iyong kalooban at bigay ng inspirasyon, lakas at sundin ang iyong kalooban. Panginoon, na itinataas namin din yung mga kapatid na may sakit, may mga problema, may suliranin. At Panginoon, sana pagpalain mo din yung mga tao nakikinig sa palatuntunan ito, na ilayo mo sila sa panganib, ipadama sa kanila yung pag-ibig, lalo sa panahon ng pagsubok, at bigyan mo sila ng kalusugan ng katawan at pag-iisip.
At ito'y hinihiling namin sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, yung paksa na ating mapagbasa ay napakaganda tungkol sa pagdarasal. No? Doon sa unang pagbasa, napakinggan natin si Esther na nanalangin sa Panginoon upang talunin yung kanilang kaaway. Kasi po ang background nito, yung mga Hudyo ay nagiging popular, naging mapalapit sa kay haring ng Persia, si Xerxes, at may mga naiinggit. Ay isang naiinggit ay isang advisor na sinuhulan, sinabihan ng hari na ito'y dadami at sila mga threat, no, sa kanilang kaharian. Kaya patayin natin sila lahat. Ay napakinggan ni Esther yun na malapit sa hari. Kaya bago niya kinausap ang hari, siya po'y nanalangin. At napakaganda yung panalangin niya at sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. At ang sagot ng Diyos sa higit pa sa kanyang in-expect na mangyayari. So tungkol sa panalangin. Mga kapatid, kung sinabi natin panalangin ay paghingi, no? Hingi tayo sa Panginoon. Okay lang din po yun. No? Hindi masama po yun. At maganda nga yun eh. Sabi ng Panginoon, humingi kayo. Sabi, at kay bibigyan. Sabi niya, di ba ang isang tatay ay tuwan-tuwa kung ang kanyang anak ay humihingi sa kanya? Ganon din ang pakiramdam ng ating Ama sa langit. Kung tayo humihingi, siya po ay tuwan-tuwa. Kaya wag na tayo mahiya, hingi tayo ng hingi. Pero hindi lang ganun dasal. No? Kaya maganda yung sinabi ng isang philosopher na si Martin Buber, it's not a time for prayer. Hindi panahon na ako'y magdasal, like morning prayer, evening prayer. Hindi. Buong panahon natin ay dapat nagdarasal. Time in prayer. Totoo yun eh. Kasi yung ating lakas, ating pag-iisip, ay galing sa Diyos yan eh. Ay di sana lahat ay nagdadasal sa Diyos. Of course, mahirap gawin niya. Pero at least, alam natin lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kaya napapasalamat tayo sa Diyos. Sa banal na ebanghelyo naman, yun nga, itong pinakapaborito ng mga tao. Sabi niya, hanapin mo at makikita mo, kumatok ka at kabubukusan, magdasal ka at ikaw'y bibigyan. Pero palaging nagtatanong pa, 3 taon ko hinihingi ito. Bakit hindi binibigay sa akin ni Lord? Baka bingin ng Panginoon, sabi niya. Well, ang katotohanan, lahat ng ating panalangin ay napapakinggan ng Diyos. Napapakinggan po yan. Kaya lang, ay hindi lahat ng ating panalangin ay sinasagot ayon sa ating kagustuhan. Kasi ang Diyos marunong po at ang Diyos mahal kayo. Ay dahil sa limitado ang ating pag-iisip, ang Diyos alam niya pang hinaharap. Siyempre, lolobin niya ang pinakamaganda sa atin. Kaya lang, kung minsan, ang sagot niya ay hindi ayon sa ating kagustuhan. Ang very classic example na hindi ko mapagkalimutan, ako'y bata pa, narinig ko isang parid din eh, which I always use tungkol sa dasal. Meron dalang bata daw, isang bata, binibida niya, lahat ng hinihingi sa Panginoon, ibinibigay ng Panginoon. Yung kaibigan niya, hindi siya maniwala kasi may mga hinihingi siya, hindi binibigyan ng Diyos. Okay, pusahan tayo. Bigyan kita sa linggo, humingi ka ng bisikleta. Kung binigyan ka ng Panginoon isang bisikleta after 1 week, then naniniwala kung lahat ng dasal mo ay sinasagot ng Diyos. Ay, di nagdasal, Panginoon, bigyan bisikleta. Panginoon, bigyan bisikleta. So, araw-araw, gabi-gabi, humingi siya. After 1 week, nagkita yung mga kaibigan, naku, nakangiti siya. No? Nasaan yung bisikleta mo? Sinagot ba ng Diyos ang panalangin mo? Sinagot niya. Paano sinagot niya? Ay, hindi daw. Ang sagot niya, hindi. Ay, kasi halimbawa, sabi niya, binigyan ako ng bisikleta, nababay ko, nabundol ako ng jeep, alam ko ba yan? Ay, siya nakakalam, siguro hindi ako binigyan ng bisikleta. So, ganun ba? Kasi sa karunungan ng Diyos, sa lolobin niya lang kung anong pinakamaganda. Kaya again, magtiwala tayo. Alam niyo, para sa akin, personally, yung ganun, yung knowledge, yung pananampalataya na God knows best, naibsan. Yung mga, sayang, hindi, may plano ang Diyos. Pero may nabasa kong istorya naman. Mayroong siyang byuda, may 3 anak, at 2 job niya kasi byuda, hirap na hirap sa buhay. Pagdating niya, pagod na pagod. Tapos siya anak, complain. Lord, kailan ba ako sasagutin sa aking panalangin? Sana yumamang kami. Sabi niya, hirap na ako sa aking kalagayan.
ay isang araw nanalo sa loto, $100 million. Naku, talagang biglang yaman yan. At yung mga anak niya, naglakwat siya, nagkatapos siya, ay palaging nag-sugal, etc. Ano nangyari? Yung anak niya naging drug addict. Yung isang anak niya naman ay nabuntis na walang asawa. Ay siya naman ay nagkasakit dahil sa puyat ng ganon. Andali, Lord, bakit mo sinagot ang aking mga langit? But anyway, parang ganun ba? I mean, dapat ay wag natin diktahan ng Diyos. Yung Lord, humingi tayo. At Lord, kaya ang pinamagandang dapat hingin na ito'y tinuro ng ating Panginoon, your kingdom come, your will be done. No? Ang kaharian pa sa amin at sundin ang iyong kalooban. Napakahalaga mo yan. Kasi mapasa yung kaharian, ang kaharian niya. Sabi ni San Pablo, sa kingdom, love, justice, peace, and joy. Yan ang hingin nyo. And your will be done. Kaya sabi ko sa iyo kanina na sa karunungan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, lulubin niyo lang kung anong pinakamaganda para pinakamaganda. Kaya alam mga kapatid, hindi natin nakakamtan. That's why ipagdasal natin na sana masundan ang kanyang kalooban. Amen. Did you know what the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time? I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth, a quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Would you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time? It